Nahum, one of the minor prophet. At sabi dito, ang kahulugan ng pangalang Nahum ay comfort. Ito ay isang lingkod ng Panginoon na ginamit niya sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Israel. No? Napakahirap sa mga propeta ng Diyos na kung saan na ang bayan ng Israel na katumalikod at nakalimot kay Yahweh ay kanilang papahayagan ng katotohanan. Napakahirap nun. Iunang-una dahil nga naligaw na, malayo na, pero pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. At ginamit niya si Propeta Nahum. Ang aklat ng Nahum ay tumutukoy sa tinatawag nating destruction ng Ninibe. Ang Ninibe po, mga kapatid, ay ang capital city ng Kingdom of Assyria. Kung naalala nyo sa mga nakaraang libro na ating pinag-aralan, ang Assyria ang sumakop sa kaharian ng Israel, yung Northern Kingdom, yung 10 tribes. Biniyag sila, kaya nawala yung 10 tribes na yon. Okay? So parang ang Assyrian people na ito, kilala ito sa history as napakamalupit. No, parang ang kahulugan, ang kanilang ang tingin sa kanila ay parang parusa ng Diyos sa mga bansang masasama. Okay? So ginamit sila, no? Kahit ano pang bayan o kaharian, ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang may kapangyarihan, no? Hallelujah. Sabi nga dito, Nineveh's destruction declared, katunayan ito na tunay nga na ang Diyos ay makatarungan. Kaya sa araw na ito, lagay nyo diyan sa inyong comment section, ang Diyos ay makatarungan. Sabi nga ng Romans 11:22, consider therefore the kindness and sternness of God, sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness. No, as long na tayo ay tapat sa Panginoon, tapat din ang ating Diyos sa atin. Bakit natin titikisin ng Panginoon? Bakit di mo pakikinggan ang kanyang salita? Mabuti naman ang nilalaman nito sa mga nananalig sa Kanya. Hallelujah. Ang Assyrian Kingdom, kikita po natin dito, ang Assyrian Kingdom at ang kanyang punong lungsod, ang Ninibe. Kung naalala nyo po, kung nabasa nyo na yung aklat ng Jonah, no? So dito pinadala ng Diyos si Jonah na isa ring propeta upang magpahayag ng salita ng Diyos sa mga taga Ninibe. At sinabihan sila magsisi sa kasamaan dahil sa darating na paghatol. Alam niyo po, naging positibo yon. Alam naman natin na nagsisi ang mga taga Ninibe. At sa loob ng ilang taon, sila ay tumigil sa kanilang masasamang gawain. And yet, kapag nakalimot na, ayun na, babalik na naman sa kanilang kasamaan. Kaya ito, dumating na ang tinatawag nating paghatol ng Diyos sa kanila. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinagtataka ko. Bakit ba marami sa atin maraming alam? Maraming alam. Bakit po nasabing maraming alam, Pastor? Kasi dahil marami ng alam, hindi na nakikinig. Wala nang panahon dumalo sa gawain. Wala nang panahon sa pamambagay. Kapatid, wag nating iisipin na mabuti ang wag lumapit sa Diyos. Na hindi tayo dadalo sa gawain ng Panginoon.
sapagkat anytime na mamismo ang gawain ito, sinasabi ko sa iyo kapatid, no? Talagang lalapit sa atin ang kaaway. Guguluhin ang isip natin. Umabsent ka lang na isang beses sa susunod. Dire-diretso niya na. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip. 1, 2, 3. No? Tama ba yung ginagawa mo? Makabubuti ba yan sa pamilya mo? Hallelujah. Alam mo ang Diyos ay mabuti at hindi siya nagbabago at hindi siya nagkukulang. Dapat manatili tayong tapat sa Kanya. Kahapon pinag-usapan natin ang tinatawag nating kapangyarihan ng Diyos na gawing alagad niya ang lahat. At alam po natin ng mga nakakaintindi sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos ay ang mga taong nagmamahal sa Kanya. Amen? Mahal niyo ba ang Panginoon? Ilagay niyo nga dyan sa comment section, mahal niyo ba ang Panginoon? Sapagkat sabi nga, makikita natin sa aklat ng Nahum ang mga kumakalaban sa Diyos ay Kanyang parurusahan. Ang sabi ng chapter 1 verse 1, hula tungkol sa Ninibe. Ito ang aklat ng pangitain ni Nahum na taga Elkos. Hallelujah. Sana maintindihan natin mga kapatid, tatlong kabanata lang ito. Hindi natin alam kung matatapos natin ito sa loob ng 1 linggo, pero huwag kang a-absent. Huwag kang a-absent. Kung na-miss mo itong broadcast na ito, balikan mo sa YouTube. Sapagkat magandang mabasa mo at marinig mo ang ilan sa nilalaman ng Nahum. Hallelujah. Talaga tong mga pusa na ito, ang demonyo, nanggugulo, nandidistract. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Nag-aaway. Tuloy natin. Nadidistract ako eh. Okay? So, ang nilalaman ng chapter 1 na unang kabanata, sa unang bahagi ito makikita natin the character and power of the Lord. The character and power of the Lord. Wow. Ano ba yung character ni Lord? Ano ba yung kayang gawin ng Diyos natin? Hallelujah. Walang ibang Diyos maliban sa Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Sa bayan ng Israel, iisa lang ang Diyos. At sa buong mundo, iisa lang ang Panginoon. Number 1, God is a jealous and avenging God. Wow. No? Jealous, hindi ibig sabihin na tinotolerate ng Panginoon yung jealousy. Sapagkat meron tinatawag nating jealousy na allowed. No? Sabi nga natin, pag ang Diyos, dahil ang Diyos ay selosong Diyos, ibig sabihin, justified yan. Bakit ko sinasabing justified? Kasi, siya na nga ang mabuti. Siya na ang gumagawa na mabuti. Siya ang nagliligtas. Siya ang nagpo-provide. Siya ang tumutulong sa nangangailangan. Wala siyang ginawang ikapapahamak ng tao, and yet, ang tao naghahanap pa rin ng ibang Diyos. Wow. No, naintindihan niyo ba yon? Pinasagana ang buhay mo, pinalakas, pinalusog, pinagaling. Pagkatapos, hahanap ka pa ng ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Kaya ang Panginoon, ayaw niya yung karangalan, ibigay natin sa iba eh. Kahit ako, wala akong karapatan na angkinin ang karangalan na para sa Diyos. Laging sa Diyos ang kapurihan. Ang sabi dito, si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway at inilalaan ng kanyang puot sa mga kalaban. We are talking about the enemies of God. Those people who reject the Lord. Yan ang tinutukoy dito, hindi ikaw na anak niya. Hindi kayo na naglilingkod sa Kanya.
Mananatili ang galit poot ng Diyos sa makasalanan, sa mga tumatanggi sa katotohanan at ayaw kilalanin ang Diyos na tunay. Nanatili ang puot ng Diyos sa mga taong yan. Pero sa mga taong nanalig sa Kanya, biyaya, pag-ibig, kapayapaan, ang bunga ng paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Kaya kapatid, tingnan niyo mabuti kung ano mangyayari sa mga kumakalaban sa Diyos. At syempre, kapag ginulo ang buhay mo ng kaaway, sino ang kaaway ng gugulo sa buhay mo? Kundi ang Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kapag kayo inaapi, yung mga kapatid natin sa ibang bansa na inuusig sa mga lugar na bawal ang Kristyanismo, bawal ang Biblia, hallelujah. Darating ang araw ng Diyos. Darating ang kanyang paghihiganti. Hallelujah. A jealous and avenging God. Ibig sabihin na ang Diyos ay ipaghihiganti niya tayo sa mga kaaway na umaapi sa atin. The Lord is slow to anger and great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of his feet. The Lord is slow to anger and great in power. Hindi madaling magalit ang Diyos. No? Parang yung full of patience. Ha? Full of patience. At sabi dito, great in power. Kaya nagpapasalamat kami sa binigay sa amin na pagkakataon to minister sa mga pastor sa La Union. And the Lord bless Manamol, bless its owners, bless its board, no? Lahat ng council na bumubuo sa Manamol na nagbigay ng pagkakataon, even HPI, Heavenly Product, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lingkod ng Diyos, sumusuporta in prayer and in material needs. Hindi sila pababayaan ng Diyos at kasama nila ang Diyos upang ilapit ang mga kabataan, ang mga mag-aaral sa public school sa Panginoon. Tagumpay ang dalangin namin sa inyong mga pastor. Katatagan, signs and wonders, so that people will know more about God. No, sabi nga natin ng Diyos, hindi magagalit, hindi madaling magalit. At ang kapangyarihan niya, walang katulad. The Lord will not leave the guilty unpunished. Kaya nga, yung nangyayari sa ating bayan, yung pagbubuli ng bansang China. I'm not against Chinese people. But we are against the work of the enemy. We do not wrestle against flesh and blood. Alam natin, nagtatanim ang kaaway upang magkaroon ng gyera. At ang gyerang ito, pag nasimulan, mahirap itong putulin. No? And let's pray sa mga senador at congressmen natin. The Lord will not leave the guilty unpunished. Ang kasalanan ng bansang umaangkin sa ating teritoryo ay parurusahan ng tunay na may-ari ng West Philippine Sea, at yan ay walang iba kundi ang Diyos. Hallelujah. Hindi madaling magalit si Yahweh, ngunit siya'y lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sino mang magkasala. Bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan, ang mga ulap ay alikabok lamang ng kanyang mga paa. Kaya nung kami pauwi galing ng Leyte, nagkaroon kami ng pagkakataon na umalis sa Tacloban na maliwalas yung kalangitan.
Tapos biglang nagkaroon ng mga ulap, pero yung mga ulap na yun, akala mo mga bulak. Parang mga ice, ano yun, yung cotton candy. Pwede na ilabas yung kamay ko at mahawakan yung mga ulap na yun. Napakagaganda. No? Isipin mo na ito ay binubuo ng mga tubig na nasa kalawakan at anumang oras pag bumigat babaksak bilang ulan. No? Hallelujah. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakikita mo ang kalangitan, kapag nandun ka sa taas, no? Makita mo yung ibaba, yung mga ulap na iba-iba ang shape. So sabi nga natin, grabe ang Panginoon sa kanyang creation. Talaga yung power niya, not only the power of God to defeat the enemy, to defeat evil, no? Walang bansa na makalalaban kay Yahweh. O anumang bansa, kahit ang Amerika o ang mga superpowers, hindi nila kakayanin ang kapangyarihan ng Diyos. Kita nyo nga, pagdating ng hurricane, pagdating ng kalamidad, ng tinatawag natin yung matinding sunog, yung bushfire na kumalat hanggang sa mga residential area. Walang nagawa yung teknolohiya nila, hindi nila kaya. Nature pa lang yun. Kalikasan pa lang yun. At ang Diyos ang lumikha doon. Hindi ko sinabi na sinunog ng Panginoon, but I tell you, hindi lang po apoy ang kapangyarihan ng Diyos. Higit sa apoy, higit sa lindol, higit sa bagyo, higit sa mga tinatawag nating hurricane o malalakas na storm. Hallelujah. Mas malakas siya sa El Nino. Okay? Hallelujah. Kaya matakot tayo. Magkaroon tayo ng banal na takot. The only fear allowed is the fear of the Lord. Matakot lang tayo sa Panginoon. Ang sabi dito, He is great in power, sapagkat sabi dito, sa salita lamang niya ay natutuyo ang dagat at gayon din ang mga ilog. Natitigang ang kabukiran ng Basan at ang bundok Carmelo at nalalanta ang mga bulaklak ng bundok Libano. Ang sabi ng verse 5, nayayanig sa harapan niya ang mga bundok, gumuguho ang mga burol. Ang lupa'y nayayanig sa harapan ni Yahweh, nanginginig ang lahat ng tao sa sanlibutan. Hindi ko makakalimutan yung experience ko nung ako'y pauwi galing PNU, no? Yung aking dating paaralan nung ako'y kolehiyo, Philippine Normal University. At di ko rin makakalimutan yung nasa Makati ako, no? Sa may Osmeña Highway. Dalawang magkaibang lugar, pero iisang karanasan ng yung bang kumukulog at kumikidlat noon. At alam niyo naman kung ano nangyayari kapag nasa tapat niyo yung kulog at kidlat. Kapag siyempre, alam niyo, pag malapit kayo doon sa lugar na yon, automatic, yung sound noon, grabe. Talo pa yung mga drums, no? Yung sa instrumento, pag samasamahin mo man. Sapagkat pag tumama yung kidlat, talagang nagliliwanag ang paligid, and then umuuga, no? Nagbabibrate yung paligid, talaga sa lakas ng sound. No, sabi dito, naalala ko yung sa bundok Sinai, nang humarap ang Israel kay Yahweh. Natakot talaga. Sapagkat ako nga, isang kidlat lang na tumama yun, napakalakas pa. And yet dito, sa presence si Lord, dumadagundong yung lupa at yung kulog at kidlat. Presence pa lang yun ni Lord. Hindi po si Lord yung kidlat. No? Yun ay yung tinatawag natin, yung pa lamang yung sintomas na si Yahweh ay naroroon
Kaya pag nakakita ako at nakakaranas ng malalakas na kulog at kidlat, naalala ko ang presence sa Lord. At maging ang Israel, natakot sila. At nagsabi nga kay Moses, Moses, ikaw na lang marap, takot kami. No? Kahit sino, pag lindol nga lang, natatakot na tayo eh. But praise be to God. Kahit nakatatakot ang Diyos natin at ang kanyang presensya ay talaga nakangangatog. I tell you, yan ang Diyos natin. Yan, siya ang ating Ama. Amen? Kaya, huwag ka matakot sa kulog at kidlat. Ang katakutan mo ay si Yahweh. Sabi ng verse 6, sino ang makahaharap sa galit ni Yahweh? Sino ang makatatagal sa matindi niyang puot? Bumubugang parang mga apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay kanyang nadudurog. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, nakakalungkot isipin, napakaganda ng pagkalikha ng Diyos sa mundo. Pero dahil sa kasalanan ng tao at pagsira sa kalikasan, nararanasan nila ang hirap. No? Ngayon ka lang makakita ng mga bundok na nagko-collapse, nagla-landslide, nadudurog, no? Mga, yung tinatawag nilang sinkhole, yung mga bagay na yun na hindi kayang na i-remember sa Taal na mayroong isang OFW nagtayo ng tinatawag nating bahay, no? Ang masakit, yung bahay niya nalubog sa sinkhole. Wala tayong magagawa doon. Hindi nyo pwedeng tambakan na lupa yung butas na yun. Napakalalim na yun. Kasi sabi nga, anytime. Yun nangyaring sunog sa Maui. Imagine niyo yung naglalagablab yung buong isla na yon. Nasusunog ang mga kabahayan. Walang nakaligtas na mga properties doon. Halos ha. At yung mga tao, walang ibang matakbuhan. Kahit may sasakyan sila. Kasi nasusunog na mismo yung isla. No? At pagkatapos, nagtatalunan na lang sila sa tubig. Pero kahit nasa tubig sila, alam natin na yon ay mag-iinit dahil sa sunog. And then, hirap na hirap silang huminga dahil sa usok. Kaya nga, nanawagan ng rescue. At maraming tao ang iniligtas doon mismo sa dagat. Marami din ang namatay. Kaya isipin nila, nakakatakot naman yun. Sigurado ako hindi makakalimutan ng mga taga Maui ang nangyari doon. Why? Baka akala nila, paghuhukom na. So kapatid, nakakatakot ang mga kalamidad. Nakakatakot yung mga nangyayari niya sa mundo. But I tell you, brothers and sisters, hindi mo yan maikukumpara sa ating Diyos. Hallelujah. Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay kanyang nadudurog. Sana maintindihan natin ang mensaheng ito ng chapter 1 ng buong Nahum ay patungkol sa gagawing paghatol ng Diyos, pagbabagsak sa kaharian ng Assyria. Bakit pastor nagagalit ang Panginoon sa Assyria? Unang-una, ito ang umalipin sa Israel. Kung makikita natin sa ikalawang Kronika, chapter 33, verse 10, 11, 12, 13. Kaya nakita natin dito ang isang kasaysayan na patungkol sa naging papel ng Israel. No? Naging parusa at kahirapang dinulot ng kaharian ng Assyria. Pinagsabihan ni Yahweh si Manasseh sa tambuong bayan, ngunit hindi rin nakinig. We are talking about Manasseh sa English, na isang evil king. At alam natin si Yahweh, kaya nga makatarungan si Yahweh, unang-una hindi kanya kaagad-agad paparusahan. Sabi nga, slow to anger. He will warn you first. Kaya nga kayo mga kapatid, nako, baka mamaya kayo ay winawarningan na ng Diyos. Pinaalalahanan ng Panginoon. Gising-gising kayo. Okay? Sinasabihan ka na ni Lord, ayaw mo makinig.
Okay? Paano mo na sabing hindi kami nakikinig, pastor? Absent ka eh. Okay? Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Huwag sasama ang loob nyo kung lagi kong nasasabing marami sa atin ang late, marami sa atin ang absent. Sapagkat sabi nga natin, walang justification kung bakit nahuhuli tayo kay Yahweh. Pero sa ating trabaho, hindi. Hindi mo ba alam na kung wala ang Diyos, hindi ka makakapagtrabaho? Paano kung hindi na bumangon yung katawan mo at hindi na makakilos? Paano kung salip na kalusugan ay sakit? Mga kapatid, napaka-halaga ng Diyos sa ating buhay. Without God, we are nothing. Sabi ko nga sa inyo, iwan lang tayo ng Panginoon ng ilang minuto. Parang magugunaw ang mundo. Para bang sinasabi natin, sige, bigyan natin ng holiday ang mga pulis. Papuntahin niya sa Boracay. Ano mangyayari? Pag wala ng mga pulis sa paligid, naku po, grabe. Paglalabasan ng mga masasamang loob. Yes. We need God. We need Him. Every day, every minute. Tapos absent ka. Kapatid, dito sabihin ko sa'yo, sige, absent ka. Pero sabihin mo muna sa akin kung pagpapala ba yan. May mapapala ka ba sa paglayo kay Yahweh? Sabihin na iba, pastor, di naman kami lumalayo. Talaga lang kailangan namin pumunta dito o gawin ito. Walang problema yung kapatid. Kung sa pamilya mo, walang problema yun. Sinasabihan ko lang kayo na kung tayo lalayo kay Yahweh, asahan mo, may bunga ito. Hindi tayo nilalayuan ni Yahweh, tayo lumalayo. At alam niyo ba, pag nalalayo tayo, namimiss natin yung Word of God. Diba? Kaya pinagsabihan ni Yahweh, binigyan ng warning ni Yahweh, pero hindi nakinig. At ano ang naging kapalit ng hindi nila pakikinig? Nang hindi nila pagsisisi, nang hindi nila panunumbalik sa Diyos, eto ang nangyari. Kaya, verse 11, kaya sila ipinasalakay niya sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, eto po si Manases, ginapos ng tanikalang tanso at dinalang bihag sa Babylonia. Okay? Sa gayong kagipitay, dumalangin siya si Manase kay Yahweh. At lubos na nagpakumbaba sa harapan nito. Wow. Gusto pang mahirapan, gusto pang masaktan, gusto pang maghirap, pwede namang manalig kay Yahweh, magtiwala kay Yahweh, at manatili sa presensya ni Yahweh. And yet, gusto niya namang masaktan talaga, kaya na rin talaga humahanap ng sakit ng katawan. Bato-bato sa langit, magsisi. Ha? Hindi ako galit sa inyo. Galit ang Diyos sa mga tumatalikod sa Kanya. Sabi nga ng Hebrews, ng Hebreyo, hindi natutuwa ang Diyos sa mga tumatalikod sa Kanya. Naranasan mo ang kapangyarihan niya, naranasan mo ang kabutihan niya, ang katapatan niya, and then naisip mo pang tumalikod. Sorry. Tingnan niyo ang mangyayari sa mga tao na tumalikod at hindi sinusunod si Yahweh. Pinarusahan, binihag. Kaya lang, nakita natin dito, siyempre ang tao pag nahihirapan, natatauhan. At sa pagkatauhan niya, ibig sabihin, naisip niya, nagsisi siya. Sa gayong kagibitay, dumalangin siya kay Yahweh. At lubos sa nagpakumbaba sa harapan nito. Dahil doon, dinig naman ng Diyos ang kanyang dalangin, ang dalangin ni Manase. Kaya't napabalik siya sa Jerusalem. At naghari uli. Noon, kinilala ni Manase na si Yahweh ay siyang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Naintindihan niyo? Nanginayang ka ba sa isang oras at kalahati na prayer meeting? Pinanginayangan mo ba yung 2 oras na gawain every Sunday? O sa Wednesday po, meron na tayong worship night. Balik tayo sa pagsamba at pagpapasakop sa Diyos. Lalo na ngayon na kumikilos ang Panginoon sa paligid ng simbahan.
lalo tayong manalangin sapagkat binubulabog ng Panginoon ang mga espiritu ng kadiliman sa paligid at binibigyan niya ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos ang mga tao doon. Kaya kapatid, sabayan natin, no? Sapagkat sabi nga natin, itong lugar na ito na hindi nakakilala kay Kristo ay nasa ilalim ng kadiliman at para malupig natin ang kadiliman na yan, kailangan natin magtiwala kay Yahweh. Lagi tayong manalangin at magpasakop sa kanyang kalooban. Hallelujah. Praise God. Tuloy natin. The Lord is good. Wow. A stronghold in the day of distress. He cares for those who trust Him. Wow. Do you care? Do you trust Him? The Lord is good. A stronghold in the day of trouble. And He knoweth them that trust Him. Wow. Walang aayaw. Walang susuko. Mabuti ang Diyos. Walang absent, walang magbabakasyon. Magbakasyon ka, yes, pero wag kang lalayo sa presence ni Lord. Amen? Nahum chapter 1 verse 7, napakabuti ni Yahweh. Siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang napaampon sa Kanya. Wow! The Lord is good. The Lord is good. No? Hallelujah. Hindi ka mapapahiya. Hindi ka tatanggihan ng Diyos. Even Manasseh who is evil king. Nagsisi, nanalangin, nagsisi. Dininig ni Yahweh. At sa bandang huli, yung masama ay napabuti. Ayaw mo nun? Alam ko, lahat tayo nilabas na sa dilim. Pinalaya na. Bakit pipiliin mo pa na lumayo? Ewan ko ba naman bakit ba ganun ang nangyayari? Ilang oras ba meron sa isang araw? 24 hours. Ilang araw sa isang linggo? 7 days. At isang taon. No? Ilang oras lang yung gawain. Naintindihan nyo? At tandaan nyo, anong nature ng Panginoon? Ano ang character ni Lord? The character and power of the Lord. Number 1, God is a jealous and avenging God. Be sure you are on God's side. No? Iniisip natin, kasama natin ng Diyos. Teka, ang ibig sabihin ng kasama natin ng Diyos, kasama tayo ni God. Doon tayo sa panig niya. Alangan naman na pag gumawa ka ng kasalanan, kasama mo si God. Na kapag gagawa ka ng hindi tama, kasama mo si God. Katulad ka ba ng isang magnanakaw na huli sa CCTV na nag-antada muna bago magnakaw? Mayroon bang masama na nanalangin muna sa Diyos na mabuti bago gumawa? Mayroon bang holdupper, kidnapper na nanalangin kaya sa Diyos? Lord, sa oras na to, gabayan mo kami sa gagawin namin pagnanakaw? No. No. Hindi siya papayag na ang masama ay hindi maparusahan. Hallelujah. Okay, brothers, sisters, God is a jealous God and God of vengeance. God is slow to anger and great in power. Tama. Sabi rin dito, hallelujah. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He cares for those who trust in Him. Kaya kung ikaw'y nasa panig ng Diyos, the Lord is our stronghold, our refuge, our avenger. He will give justice to each and every one of us. Pero sa kalaban, it's the opposite.
Sa mga kalaban sa kanya, it's the opposite. Napakabuti ni Yahweh. Siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Salamat po sa inyo mga kapatid na nagbabahagi. Ako po'y nagagalak sa Panginoon, kapurihan sa Panginoon, sapagkat sinasamahan niyo kami. At naniniwala ako, marami ang maaabot ng broadcast ito sapagkat nakikibahagi kayo. No? At nararamdaman natin din ang presensya ng Panginoon. Napakabuti ni Yahweh, siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Tinatangkilik niya ang nagpapaampon sa kanya. As we close this first part, but when an overrunning flood, he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. But with an overwhelming flood, he will make an end of Nineveh, and pursue his enemies into darkness. Ibig sabihin, ang masama ay kanyang parurusahan, ang Nineveh ay kanyang wawasakin. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi lang kinalaban niyang Nineveh ang Diyos, kundi inapi niya ang minamahal ng Diyos, ang Israel. Subalit lubos niyang lilipulin ang kanyang mga kaaway sa pamagitan ng malalaking baha at tutugisin patungo sa kanilang kamatayan. Evil will end. Wicked people will be erased completely. But to those who trust the Lord, He cares for them. He loves you. He loves me. Ganda umaga mga kapatid. Sa Diyos lamang ang papuri. Pagpalain tayo ng Diyos sa buong araw na ito. Namnamin natin ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. At lupigin natin ang gawa ng masama sa pangalan ng Panginoon. Magpakumbaba at magpasakop tayo sa lahat ng oras. Magandang umaga, pagpapala, kagalakan at biyaya ay sumainyong lahat, kasama ng inyong pamilya, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen.